metal, ano, be it ion, no? Let's say, ito, no, for example, this one, Na. O yan, wala pa siyang charge. So ito ay metal pa, di ba? So we call this, oops, okay, naglalag. Yun. Wait lang class, naglalag yung aking ano. Ayan, okay. Coming back na. Ayan, so Na, no? Ayan, we have here sodium metal, no? So, wala pa siyang charge kasi wala pang annotation, no? Wala pang superscript na 2 plus or wala pa nakalagay na plus, no? Ayan. So, ito ay, ang tawag natin dito is sodium pa lang, no? Ayan, sodium. Okay. Now, kapag nag-add tayo, no, ng symbolism dito po banda, no? Yan. Sa right, upper right, ano? Or yung tinatawag nating superscript. Naglagay po tayo ng superscript, no? So, hindi na siya sodium lang, ano? Oh, ang tawag na sa kanya, okay? Ito na po siya, no? Sodium ion, no? Same goes with zinc, no? Pag Zn lang, ito, Zn. Yan, so zinc ang tawag natin. Pero pag meron na siyang charge, no? Ang tawag na natin sa kanya is zinc ion. Okay? Tapos we have aluminum, so Al. Oh, so aluminum metal. Pero kapag meron na siyang charge, ang tawag na natin sa kanya is aluminum ion, no? Ngayon, sir, papaano kapag yung metal merong dalawang version o may dalawang magkaibang charge, no? Pwede mangyari 'yun eh, especially sa mga transition metal. Anong example natin 'yan, ano? So ang example natin 'yan is yung Fe2+, no? At saka si Fe3+, no? Or si iron 2 at saka si iron 3, no? So yun yung pinagkaiba nila, no? Ayan. The positive charge is indicated by a Roman numeral in the parenthesis name of the metal. Ayun pala, no? So, ibig sabihin, no, kung ganito siya, teka, kung siya ay ganito, no? Ayan. So, pag sinulat mo daw yung pangalan niya, lalagay mo daw ay iron, open parenthesis, number 2, kung ilan yung charge, close parenthesis, tapos lalagyan mo ng word na ion. Okay? Yan, ito yon. Okay? Ayun. So, Fe2 plus is iron 2, no? Iron 2, ion, ano? Ganun siya. Same goes with copper and copper 2 plus, no? So, ganun pala magpangalan ng metal ions, no? Kinokopya lang yung name, tapos lalagyan mo lang ng word na ion. Okay? Yan. Okay. Next natin, okay. Hmm. Now, cations, an older method still widely used for distinguishing between differently charged ions of a metal uses the endings OUS and IC added to the root of the element's Latin name. Class, may tanong po ako. Oh, ano po ang Latin name ng iron? Sige nga. Oh, yun na makapag-type ng Latin name ng iron. Oh, may ano po, may points po dito sa recitation. Ayan, correct. Tama po si Miss Haron, ano? Teka. Okay, bigyan ko po muna ng points si Miss Haron. Okay, ang tamang sagot po ay ferrum. O sige nga. O isa pa tayo, isa pa. O, Latin name for gold.
Oh, 'di ba yung symbol oh. Ayun, si Miss Medoranda, ito na. Oh, tama 'to, 'no? Ayan, tamang sagot po ay aurum. Hindi autumn. Ano po 'yan, season po 'yan, 'no? Aurum po, aurum. Ito, 'yan. Latin name for tungsten. Oh, tungsten. Anong Latin name? Sige nga, Latin name for wolfram. Okay. Tama si Miss Eliza, no? Ayan, teka, nasan siya? Okay, ayan. So, wolfram, no? Now, from that Latin name, so pwede kasing magkaiba yung charge, no? Pwede maging 2, pwede maging 1, pwede maging 3, no? Yung mas mataas, no? Yung mas mataas, ang natatapos po siya, yung mas mataas ang number, no? Magtatapos po siya sa IC. Yung mas mababa ang number, magtatapos siya sa OUS. Oh, ito po yung example, no? Fe2 plus, ang tawag natin ay ferrous ion, no? Ferrous. Oh, bakit ferrous? Kasi mas mababa ang 2 kesa sa 3, no? Oh, ito pa, no? Yung number 3 naman, ang pangalan niya, no? Yung, di ba ferrum ang pangalan ng iron sa Latin? Eh, mas mataas ito, no? 3 siya, tapos sa kabila 2. Kaya ang naging ending niya, no? IC. So, ang tawag sa kanya ay ferric, no? Ferric iron. Okay? O, ito naman, oh. Copper plus. Oh, ang naging pangalan niya, cuprous. O, bakit cuprous? Kasi po, may mas mataas sa kanya, no? Yung copper 2 plus, no? Ito naman yung tinatawag nating cupric. Okay? Cupric ion, no? So, ganun pala, no? Pag mas mataas yung charge, no? Dun sa variant, siya yung magiging IC, no? Yung ending. Yung mas mababa, OUS ang ending, no? Ayun. Now, um, cations, no? Ito yung para sa mga metal, ano? Ayan, nangyayari to sa mga metal. Ayan. Okay? Now, cations formed from non-metal atoms have names that end in IUM, no? Ito po yung kadugtong, ha. End in IUM. O, anong example, no? O, for example, ito ano, um, ammonium. Yan, ammonium ion. So ito, yung nitrogen at saka hydrogen, sila ay non-metal, ano? Ayun. So, sa non-metal po, hindi applicable ang OUS at saka IC. Nagtatapos po sila sa IUM. Okay po, I, U, and then M, no? Yan, example, ammonium. O, ito naman, hydronium. Ano? So, may mga ganun pala. Non-metal, no? Na cations, no? Okay. Teka. Ayan. O, paano naman sa mga ano, sa mga anions, no? O, yan. Ano nangyayari sa anions, no? Ito madali lang, no? Sa anions po, lahat sila nagtatapos sa I, D, E, no? Ayan. Hydride, nitride, cyanide, oxide, hydroxide, phosphide. 'Di ba yung ano, kapag ka Cl minus, ano kaya to? O sige nga, kayo naman, kayo. O Cl minus, anong pangalan natin diyan? Kung nagtatapos sa IDE. O yun. O bigyan ko ng point yung tatlo, ha. Si Haron, si Cruz, at saka si Andres Chini, ha? Okay. Wait lang.
Okay. Ayun. Ayan, 'no. So, tama po. Ang sagot po dito ay chloride. Yan. Oh, okay. Oh, naintindihan po. O, papaano kapagka F F minus? Ayan. Oh, ano naman 'to pagka F? Oh, sige nga. Ayun. Oh, tama. Si Samantha yung nakakuha ng tamang sagot, si Manuyag. Ayan, oh, may sumunod na. Marami ng tumama. Ayan, Manuyag. Oh, fluoride na po siya. Fluoride na. Ayan, tama po. Oo. Mindful kayo sa spelling ng fluoride ha. Madalas na pagpapalit yung O at saka yung U, no? Ayan, ang tamang spelling, oh yun, U muna, fluoride, no? Ayun. Ayun, madalas na ko-confuse, ano, especially pagka ano, pero okay lang, naiintindihan ko naman yun, no? Ayun. Hanuyag, ito. Anions. Anions ay negative, di ba? Negative charged. Ayan. So, sila po ay magtatapos sa IDE, no? Ayan. O, balik tayo. Yung cation mo naman ay non-metal, no? Ayan. So, gagamit ka naman ngayon ng IUM, no? Pero class, kapag may mga metal din po na ano ha, may mga metal naman na single lang yung kanilang ano, uri ng type ng charge, no? So, nagtatapos din sila sa IUM. Later you would see, no? Ayan. Ayan. So, ito pa, no? O, paano kapag ka, ano na siya? Polyatomic. Polyatomic meaning maraming atom, no? Na anions. Okay. Containing oxygen. Have names ending in either ate, are called oxyanions. Ulitin ko ha. Yun daw pong mga polyatomic anion na nagtatapos sa ATE, okay? ITE, no? Polyatomic ions na merong oxygen, no? Okay, magtatapos daw sila sa ATE at ITE. Ang tawag sa kanila ay oxy-anion, no? The ATE is used for the most common or representative oxyanion of an element. Okay. ITE is used for an oxyanion that has the same charge but one oxygen atom fewer, no? Ayan. Okay. Prefixes are used when series of oxyanions of an element extends to four members. As with the halogens, the prefix naputol na naman. Wait lang class. Nadi-disconnect yung laptop ko. Ayan na. Okay, okay. Ito na. Ayan. Prefixes are used when series of oxyanions of an element extends to four members, as with the halogens, no? Ayan. The prefix per, okay, prefix ibig sabihin po sa unahan, ha? Okay. Prefix per indicates one or more oxygen atom than the oxyanion ending. And hypo indicates one less. So, bawas naman daw ng isang atom, no? An ion ending in ITE. Okay. Oh, ito. Sige, game. Ayan. Sige, ito yung mga example natin, ano? Okay, pansinin nyo to, class. Ito, to. Bibilugan ko, ha? Ito. NO3 minus, no? Negative.
Ayan. Medyo nagdikit lang dun sa slide, ano. Ayan. NO3 minus, no? So, ilang oxygen siya? Ilang oxygen? Sige nga. Oh. Tatlo, no? Tatlo. Teka, sinong unang sumagot? Si Miss Atienza. Ayan. Bigyan ko ng point si Vera. Ayan. No, so tatlo. Ang ginamit na ending no sa pangalan niya ay ATE. So ang tawag sa kanya ay nitrate, no? Pero pagka siya ay nabawasan ng isang oxygen, okay lang. Ayan, naging NO2 na siya, NO2 minus. Ang tawag na sa kanya ay nitrite, no? Ayun. So, ibig sabihin po um kapag ka hindi apat na variant, no? Either ATE siya or ITE siya, no? So, ang tawag sa kanila oxyanions, no? Ayan. Okay. Um, sa nitrate, tatlo ang oxygen, sa nitrite, dalawa, no? Yung mas mataas, yun yung gumagamit ng ATE. Yung mas mababa ang number ng oxygen, siya yung gumagamit ng ITE, no? Isa pang example. Ito, SO4. Teka, burahin ko muna yung mga sulat, class. Baka malito kayo. Wait lang, ha? Ayan. Magpapalit po ako ng color. Ayan. Ito, SO4, may 2 minus, 'di ba? So same sila ng charge, no? SO4 2 minus, ang tawag natin ay sulfate. ATE po siya nagtapos. Okay. SO3 2 minus, okay? Ang tawag natin ay kapag mataas yung kanyang oxygen, siya yung nagtatapos sa ATE. Ate, ano? Ate. Kapag siya naman yung mababa ang oxygen, siya yung nagtatapos sa ITE. Letter I, no? Ite naman siya. Ganon, no? Ayan. Sir, papaano, papaano kapag apat na klase? O halimbawa, katulad nito class, tingnan nyo to mabuti ha. Oh, ClO4, ClO3, ClO2, ClO. Anong mapapansin nyo dito, class? Anong mapapansin nyo? Apat sila, di ba? Ayan. Class, tignan nyo yung nasa gitna, no? Si ClO3, siya si chlorate. Si ClO2, siya si chlorite. Yung pinakamataas, no? Lalagyan mo siya ng per. Yung pinakamababa, lalagyan mo siya ng hypo. Gets nyo? Pero take note, class. No, yung pinakamataas na may per, dapat po ang ending niya ay ATE. Tapos yung pinakamababa na may hypo, dapat ang ending niya ay ITE. Yung dalawang nasa gitna, same lang din siya nung una nating tinakel, no? Same lang din siya nito. So ATE siya at ITE. Gets nyo ba? Ito yung medyo nakakalito, no? Basta pagka gumamit na kayo ng word na per, no? Yun na yung pinakamataas na number ng oxygen, ano? Ayun. Ayun, pinakamataas na siya. Pagka per, per yung prefix niya, ayun. So dapat yung ending niya, ATE or ITE? Ano dapat ang ending kapag per ang prefix? Ate, 'di ba? ATE dapat ang ending. Paano kapag hypo? Ang prefix dapat ang ending ay ITE, no? 'Di ba sa mga zone rocks, yung bleach, mababasa niyo yung ingredient, 'di ba? Nakalagay sodium hypo sodium hypo dugtungan nyo nga. Yung mga nagbabasa ng gamit sa bahay. Ano ba yung zone rocks? Sodium hypochlorite. Ayun, tama. Bibigyan ko ng point si Esteban, si Agra, at saka si Manuyag. Okay.
Esteban muna tayo. Esteban, si Pauline, okay, si Agra, oh, at saka si Manuyag, no? Ayan. Ayun. Okay po. Naintindihan niyo class to? Huwag kayong malilito dito ha. Ayan, nangyayari yung pair at saka yung hypo kapag mas marami sa dalawa yung variant. Pero pag dalawa lang yung variant nung anion, ATE lang at saka ITE, no? Ganun. Okay. Ayan. O sige, game tayo. Ito na. Oh, anions derived by adding, no, hydrogen ion to an oxy anion are named by adding a prefix the word hydrogen, no? Ayan, or hydrogen or or dihydrogen as appropriate, no? Okay. So, okay. Example, no? Carbonate. Carbonate ion, ano? Ayan. So, pag naglagay daw tayo ng hydrogen, teka, susulatan ko, baka mali. Oh, ito po siya, no? Carbonate. Pag nagdagdag tayo ng hydrogen, mapapansin ninyo yung charge niya, instead na 2 minus, ayun, magiging ano na lang siya, 1 minus na lang, no? Isang negative na lang. Ayan. HCO3 minus, no? So, ang tawag daw natin dito ay hydrogen carbonate, no? Class, papaano kapag ang ginawa ko ay, papaano kapag ang ginawa ko ay ganito, no? Okay. Ginawa ko siyang dalawa. Dalawang hydrogen yung nilagay ko. O ano nang tawag mo sa kanya ngayon? O, sige nga. Sige nga, example lang. O. Ano ba sabi dito? The word hydrogen, bi or dihydrogen as appropriate. Yung bi at saka di, ginagamit natin yan kapag hindi na lang iisa, no? Ayun. So, pwede natin siya lagyan ng gano'n, ano? Depende po sa bilang ng hydrogen, ano? Ayun. Okay? O, sige nga, ito may example tayong maganda dito sa ilalim, ano? Ayan. Oh, ito siya, no? PO4, 3 minus. Phosphate ion. Okay. Naglagay ako ng isang hydrogen. Ito na, isa. Ang tawag sa kanya, hydrogen phosphate ion. Okay? Naglagay ako ng dalawang hydrogen. Dihydrogen phosphate ion. No? O yun. So, ayun, no? Nababago yung name. Paano kung gawin kong tatlo? O ano bang prefix kapag tatlo? 'Di ba ang may pag-isa mono. O pagka dalawa di. O pag tatlo ba ano? O yun, try. O ito na. O bigyan natin ng point to. Tama. O try. Okay. O try na ano pagka ganun, no? O pag apat di kung ano pa man, no? Tetra. Pag lima penta. Ayun, no? Alam na alam niyo yan kasi nasa laro, 'di ba? Sa Mobile Legends may penta. O pagka ano, no, natalo mo yung buong team ng kalaban. Okay, ano? O, ayan. Okay. Ayan. Okay. Paano magpangalan ng ionic compounds? Ay, wait pala, class. Wait pala. Wait. Class, may tanong pala ako sa inyo. Bago ko makalimutan. Teka. May tanong pala ako sa inyo. Dito po sa phosphate, no? Ito yung phosphate natin. Ang nakalagay sa kanya, PO4 3 minus. May tanong po ako. Ilang hydrogen kaya ang pwedeng tanggapin ng phosphate?
Itong phosphate ion, ilang hydrogen ang pwede niyang tanggapin? Sige nga. Mm. 'Di ba ang isang hydrogen ay positive, no? H+. Ilan kaya yung pwede niyang tanggapin? Mhm. Mm. Ayun, tama. May nakakuha ng tamang sagot. Ano? Ito na. Mm. Ay, parang naglalag ako. Bakit ganun? Oh, tama. Ano, three hydrogen po. Para pantapat po. 'Di ba kung may negative 3 ka, ay may 3 minus ka, no? May 3 minus. So, ibig sabihin po, para ma-neutralize iyon, kailangan mo rin siyang tapatan ng tatlong hydrogen ion na positive, ano? Ganun lang naman yun. Mm. Teka, naglag ako, class. Bibigyan ko ng point ang unang send sa akin ng tamang sagot si Gulyon at saka si Villanueva. Ayun. At saka si Manuyag. Yun. Naglalag yung PC ko, sorry. Ha? Gulyon. Okay. Ayan na. Okay. Ayan. Teka, sige, move na tayo, ha? Ito na tayo. Oh. Ionic compounds, no? Names of ionic compounds consist of cation name followed by an ion name, no? Example. Ayan. So ito, calcium, tapos meron kang chlorine, no? Na may minus na symbol. Ito naman, calcium 2+, no? Ang calcium, isa siyang uri ng metal, pero wala siyang ibang charges, no? Wala siyang ibang other charges maliban sa 2+, no? So hindi siya pwedeng i-declare as calcus or calcic, no? Walang ganon. Walang calcus, wala ring 'di ba yung sabi natin yung OUS at saka IC, ano? Walang ganito, 'di ba? Walang ganyang word. Hindi pa kayo nakakita ng ganyan, nakabasa, no? Ayan, kaya po ang ginagamit po natin diyan sa mga ganyang cases, no? Sila po ay magtatapos sa I, U, M, no? Dito po sila magtatapos. Ayan. So, ang tawag natin dyan ay calcium. Tapos ito naman, no? Yung chlorine, Cl minus, kung babalik tayo kanina, no? Dun sa previous slide, no? Ang tawag natin dyan ay chloride, no? Kaya ang tawag dito is calcium chloride, no? Ayan. Okay. Teka, wait lang, class. Kukuha lang ako ng mousepad. Wait lang, wait lang. Ah, ayan. Okay. Ayan, game na. Okay. Ngayon, class. Meron tayong isa pang example dito, ano? Oh, class, ito, ano to? NO3. Hmm. Ano ang basa nyo dyan sa NO3? 'Di ba ito hindi ka nasama? Saan ka hindi nasama? Teka, hindi kita nabigyan ng point kanina?
Ano nangyari? Nitrate ion siya, ano? Ayan, nitrate. Pag tong nitrate, itong NO3, no, ginawa ko siyang NO2. Ano nang tawag sa kanya, no? Instead na NO3, ginawa kong NO2. For example, ano? Ayan. Magiging nitrite na siya, hindi na nitrate, no? Ayun. So kaya ang pangalan nito, no? Ito. Oh, yan. Ito kasi aluminum lang ito, no? So ang tawag sa ay aluminum nitrate, no? Ayun, ganun siya. Ito medyo challenging to. Tingnan niyo to. Oh. 'Di ba sabi natin kanina kapag ah, transition metal, no? Tapos meron siyang dalawang magkaibang charge. So pwede siyang OUS o kaya IC nagtatapos, 'di ba? Okay. So ito, ang tawag natin dito, ano, cupric. Okay, ito cupric to, ano? Tingnan niyo to. Ah, cupric. Yan. Yan, cupric. Ito, anong tawag natin dito? Ah, apat yung ano niya, apat yung oxygen niya. Oh, kung tatlo lang, siya ay chlorate. Kung dalawa lang, siya ay chlorite. Kung isa, hypochlorite. Oh. Apat ito yung pinakamataas. So ang pangalan niya ay perchlorate, no? Ayan, ito, perchlorate. Okay? Ayan. Ito na siya. Hmm. Kaya pag binuo yung pangalan nito, no? Pwede siyang cupric perchlorate. Pwede mo ring sundin yung ganitong sistema, ano? Pwede ka maglagay ng word na copper, Roman numeral 2, no, nasa open and close parentheses, and then maglalagay ka ng perchlorate, no? Ayan. So, pwedeng ganun, no? Ayan. Paano naman kapag mga bases, no? Ayan. So, ganun din, no? Tulad nito, sodium. Ayan, sodium hydroxide, no? OH. Ayan, potassium. Tapos may OH, no? Ito hydroxide to, no? So, potassium hydroxide. Calcium, no? Tapos hydroxide, calcium hydroxide. Ganun lang magpangalan, ano? Ng mga compounds. No po? Ayan. Ito naman, paano pag mga acid? Ayan, tulad nito, no? Oh, class, pansinin nyo, yung mga part ng formula nila, no? Is H, no? Ayan. So, tulad nito, no? HCl. So, meron tayong hydrochloric acid, no? H2S, no? Hydrosulfuric acid, no? Ayan. Okay? Acids, however, are named slightly different, no? Based upon whether or not they are oxyacids or non-oxy acids. Ito na. Oxyacids are acids that have oxygen in the formula. Non-oxy acids, okay, are acids that do not contain oxygen in the formula. May tanong ako, class. Ito bang dalawang to? Okay. Sila ba ay oxy acid or non-oxy acid? Ang sila ay ano, meron bang oxygen? May nakita ba kayo oxygen dito? Ito. Tingnan niyo yung formula. May oxygen ba? Wala, ano? So, ang tamang sagot dito ay none. Non-oxy acid. Ang unang nakakuha ng tamang sagot, si Marpa, si Alexandra Cruz, si Haron,
O sige, bigyan ko 'to ng ano, ng points itong 5 'to, 'no, pati si Lumawig, 'no? Ayan, teka, sama na natin sila. Wait lang, lalagyan ko muna ng point. Aha, si Marpa, Cruz, nakakarami na 'to si ano, si Haron, Oh, Haron at saka si ayun, Lumawig, ano? Ayan, okey, ayan na. Okay, so hindi ano 'to, ang tawag dito no, non-oxy acids. Okay. Oh, eto na, 'no? Hmm. Magkakaroon na tayo ng ano, ng oxy acid na ito kasi may oxygen na, eh. Okay. Oh, ito yung tawag sa kanila, ano? Ayan. 'Di ba kanina, meron tayong chlorate, chlorite, 'no? May gano'n tayo kanina, 'no? So gano'n din ano, kapagka apat yung kanilang, oxygen, eto ganito, 'no? O ime-maintain mo yung tapos magiging perchloric na siya. Ayan, perchloric acid. O ito naman, 'di ba chlorate to originally, 'no? So chloric acid. Ito naman chlorite ito, 'no? So magiging ano na siya, chlorus acid. Tapos yung pinakahuli, hypochlorous acid, 'no? Ayan. So kapag ka oxy acids, mas medyo komplikado no yung kanilang naming, no? Ayan. Okay. Now, naming the binary compounds, no? The procedures used for naming binary or two elements molecular compounds are similar to those used for naming ionic compounds. Yan. The name of the element farther to the left in the periodic table, closest to the metals, are usually written first. An exception occur when the compound contains oxygen and chlorine, bromine or iodine, no? Except the fluorine daw. In which case oxygen is written last. If both elements are of the same group, the one closer to the bottom of the periodic table is named first. The name of the second element is given an IDE ending. Greek prefixes indicate the number of atoms each element, no? Prefix R, mono is never used with the first element, no? When the prefix end in A or O and the name of the second element begins with a vowel, the A and O, the prefix is often dropped. Okay, ano ba ibig sabihin nitong binary compounds na to? No, tingnan natin. Ayan. Okay, tignan niyo to, class. Okay, dichlorine monoxide. Okay. Ilan yung chlorine natin? Ito, ilan yung chlorine natin? Ayan. So dalawa, no? Kaya dichlorine tapos isang oxygen kaya monoxide, no? Class, supposedly mono tapos oxide, 'di ba? Since O ito, tapos meron pang isang O na kasunod, monoxide, no? Ayan. So, balik tayo, no? Ito yung sinasabi niya na gano'n, ano? Greek prefix indicate the number of atom. The prefix mono is never used with the first element. Okay? When the prefix ends in A or O, kagaya nung kanina, the name of the second element begins with a vowel, no? Ayan. A or O if of the prefix if is often dropped, no? Ayan. So, ibig sabihin, no, tatanggalin na daw po
yung O dun sa mono. Yan. So, tapos pagkasamahin na sila, no? Ayan. O, yan. Ang result niyan ay monoxide. Ayan. Okay? Ito naman, no? Nitrogen 2, tapos oxygen 4. O, anong tawag niyo dyan? Dinitrogen tetroxide, no? You have nitrogen and then fluorine, no? Ayan, nitrogen trifluoride. 4 na phosphorus, 10 sulfide, tetraphosphorus decasulfide, no? Ayan. Ayan. O sige nga, name nga natin to. Number 1, sinong kaya makapag-name nito? Mhm. Sige po. Number 1, kaya bang pangalanan? Sige nga, number 1 nga. Example. Mm. Hello class? Ano na? Sige, number 1. Anong pangalan yan? Yung K is ano, yung K, bibigyan ko na kayo ng clue. Yung K ay potassium. Yun, may nakatama na. Ito na, tumama to, tama to. Ayan, Naglalag pala ako. Kanina pa pala kayo sumasagot. Bakit ganon? Ayan, ang unang nakatamang sagot, si Cedric. Ano? Ayan, Cedric Guillermo. Bigyan ko po ng 2 point ha, kasi medyo technical na to, ano? Ayan, so Cedric. Teka. Ayan. Okay, 2 points. Ang tamang sagot ay potassium. Potassium. Ito, ano to? Hypo. Kasi isa lang yung oxygen niya eh. No? Hypochlorite. May nagsabi na ng tamang sagot dun sa pangalawa. Nauna na. Sige. Ang tamang sagot dito sa pangalawa, no? Tama po. Carbonate po. Silver carbonate, no? Mm. Teka. Sige na nga. Bibigyan ko na ng ano. Wait lang, wait lang. Hala. Sinusulat na yun. Teka lang, sinusulat na yung tamang sagot. Hindi pa ako nagtatanong. Teka. Bigyan ko na muna ng point ito. Si Gullion, ano? Aha, naglalag nga ako. Sa number 2 po, ayan po yung tamang sagot, no? Ayan, silver carbonate. May alternative name yan, no? Po. Opo. Sige po. Sige po. Opo. Okay lang po. Sige po. Sige po. Ayun. Okay, class. Ayan. Nauna na yung answer. Oo nga eh. Mahirap kasi i-trace kapag kung sino yung unang sumagot. Ayan. So, teka, nasa na tayo? Ang una nakakuha ng tamang sagot dito si Gullion, no? Sa silver carbonate. Tapos, sa titanium, ayan, chloride, ayan, si Agra. Tama yan, no? Oh, okay. Tapos, ang una nakakuha ng tamang sagot sa number 4, tetraphosphorus hexa, 'di ba? Hexa. So idadrop mo yung A. Tatanggalin mo yung A. So magiging hexaoxide dapat, no? Pero pwede na rin 'yan. Ayan. Hexoxide. Ayan, nakakabulol ano? Ayan. Si Shailene. Ito. Oh. Nako, dapat pala give chance to others naman. Nakakarami na tong mga to. Tapos, dun sa last.
Ay, may nakasagot na rin ng last. Oo, ayun na, tama na yun. Oo. Um, Pwedeng ang sagot dyan ay, ano, ferric. Ferric nga ba? O, tama, ferric. Ferric chloride, hexahydrate. Yun pong H2O, hydrate siya. Ayan, tama rin yung iron 3 chloride, hexahydrate. Ayun. Ferric. Tama, ferric nga yan. Oo. Parang, ayun. Teka, bigyan ko ng points yung nakauna. Ang nakauna dito, teka, ayun, si Manuyag. Teka, bigyan ko na nga rin yung iba. Ayan. Si Manuyag. Okay. Okay. Tapos, may nagsagot ba ng ferric? Patingin nga. Ayun. O, ito. Ito, bigyan ko to, bago to. Si Garcia. Ayan, nagsulat siya ng ferric chloride hexahydrate. Ayan. Okay, very good. No? Marunong na pala kayo mag-name ng compound eh. Ba't napapansin ko sa klase minsan nagtatanong pa kayo kung anong ano yun, reagent, ganun, no? Dapat alam nyo na, ha? O, marunong na pala kayo magbasa. Ayun pala. Okay. Ayan. O, sige nga, ito naman, baliktad. Kanina, binabasa niyo yung formula. O, ngayon, isusulat niyo naman yung formula. Pabaliktad naman. O, yan. Number one, magnesium phosphate. O, lagay niyo lang yung symbol ng element tapos kung ano yung mga number ng atoms. Marunong na pala kayo magbasa ng compounds, no? Ayan. Unti-unti mapapractice nyo yan, no? First year pa lang naman kayo eh. Lagi naman kayo maglalaboratory. So, as you, no, experience more sa lab, mas napapractice yung pagpapangalan ninyo, no? Ng mga compounds, ng mga reagents, ng mga chemicals, no? Ayan. Okay. Ba't parang pare-pareho kayo na sagot? Teka, Mg3. Teka, ano bang charge ng ano? Wait lang ha. Wala akong periodic table. Teka. Wait lang class, mag-open lang ako ng periodic table. Mg. Tama. Oo nga. Ayun nga. Wait lang. Periodic table. Wait lang class, mag-open ako ng periodic table para may guide tayo, ano? Ayan. Mukhang nagkakaisa naman kayo sa sagot ninyo. Oh, teka lang. Hala, sinagot na rin yung number 2. Hala ka. Sige na nga. Teka, sige. Magbibong yan ang ano nyo. Tama. Teka. MG. Okay. Naglalag talaga ako. Ayan. Okay. Teka, naglalag ako class. Wait lang ha. Wait. Naglalag ako. Teka lang class. Wag mo na mag-PM kasi mahirap hanapin kung sino yung nakakuha ng tamang sagot. Magbabackread pa ako. Wait lang ha. Teka. Ayan, isa kay Cedric. Hatiin ko na lang yung mga points para lahat kayo meron, yung mga nakakasagot. Eto, Alexandra Cruz. Bigyan natin to. Ito, bago to si Ramos. Ramos, Laika. Okay.
Bigyan ko yung mga bago. Ito, si Valdez. Ito, si Vera. Sige, bigyan natin si Pauline. Kanina pa 'to nagsasabi ng tamang sagot, 'no? Ayan. Okay. Okay. Ayan na, marami na yan. Si Christian, ang unang nakakabigay ng tamang sagot sa number 2. Ayan, sodium, hydrogen, ayan, sulfide, no? So, hindi siya sulfate, sulfite. Sulfide siya, no? Ayan, so tama yan, no? Teka, Christian. Nasaan ba si Christian? Wait lang ito. Ayan. Tapos sumunod si Medoranda. Ito. Ayan. Okay. Tapos, number... Teka, ang hirap mag-backread. Wait lang, class. Mahirap mag-backread. Ito. Um, nakakuha ng tamang sagot for number 3. Ang nauna po ay si... Ito, sa chat log ko, nauna si Manuyag. Ayan. Ayan, ito, no? Tapos sumunod, si Cedric. Teka, Cedric. Ay, mali ako. Yan, Cedric. Tapos si Rabara. Nasaan si Rabara? Sherilyn. Sherilyn. Joy. Ayan. Okay. Okay, ayan. Tapos, sumunod po ay boron trichloride. So, tatlo yung chloride niya, no? Boron trichloride. Ayan, BCl3. Ayan, ang unang nakakuha ng tamang sagot sa BCl3, si Valdez. Valdez ba? Hindi. Sorry. Ang una ko nakita rito si si Garcia. Garcia Nicole. Ayan, teka ha. Wait lang. Garcia. Nasaan si Rivera? Letter R. Ayun. Rivera Isabel. Ayan. Tapos si Christian ulit. Okay. O teka, tapos na tayo sa boron chloride ha. Trichloride. Ito na tayo sa ano na. Iodine hepta. Yung word na hepta, it means kasunod yan na hexa. So yan ay 7, ano? So iodine heptafluoride. So IF7, no? Kumbaga if, no? IF7. Ang nauna po, eto. Ayan, si okay, Sherilyn. Aba, ah, oh, may nagpi-PM sa akin. Teka, nauna daw siya. Sige, bibigyan ko na rin. Okay. May nagpi-PM na. Oh, yan na, teka. Kasi nagpatong-patong na yung chat ninyo. Mahirap nang i-backread kapag ganun, ano. So, dapat paunahan talaga mag-enter. Eh, nangyari, in-enter nyo na agad yung sagot, ano. Nag-i-spam. Ayun. Okay. Oh, may nagpi-PM na, nako po. Okay. Oh, ayan. Oh, sige, okay na yan. Dami. Oh, oo, naglalag na. Kasi, isipin nyo, oh, 50, near 50 kayo, 47 kayo. Tapos sabay-sabay kayo magta-type, 'di ba? Oh, edi kamusta naman ako doon? Di magba-backread ako ng mahaba. Oh, 'di ba? Ayun. Okay. Move tayo. Ayun na pala, last na pala yun, sorry. Yun na yung sa ano natin, nomenclature. May question ba kayo? Marunong naman na pala kayo magpangalan, ano? Kaya na. Kaya nang magpangalan, ano? Kaya?
Hmm. Okay lang ba sa Monday class ganito, tapos na tayo mag-experiment ng, um, tapos na tayo mag-experiment ng chromatography, 'di ba? Balak ko sana magpapa-quiz na ako ng computation, okay lang sa inyo? Ang ita-tackle natin 'no, magsisimula tayo sa molarity, molality, percentage, tapos may chemical balancing, tapos merong ano na po, may kasama na ring stoichiometry, no? Okay lang ba sa inyo? Para ma-practice yung computation natin, para pagdating ng midterm hindi tayo mahihirapan, ano? Okay lang sa inyo? Yun lang gagawin natin next Monday, mag-quiz na tayo para hindi okay sa inyo? Hindi okay. Hindi open notes, eh. Pero hindi siya open notes, sorry, 'no? Kailangan niyo talaga ma-practice. Kumbaga ma-master ninyo yung pagko-compute. Kailangan talaga yun, eh. Oo. Ano ba ang kailangan niyo 'pag magko-compute kayo? Gusto niyo ba may formula, gano'n? Formula. O sige, 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 ganito na lang. Sige, magpapa-quiz ako. For the meantime, 'no, set, 'no? Kasi yun yung way para matuto talaga kayo mag-compute, 'no? Kasi hindi siya ang pagko-compute hindi siya kinakabisado, eh, 'no? Pina-practice kasi talaga siya. Okay. Ayun. So, oo. Ita-type ko na lang po yung topic. Wait lang ha, ito. Molarity, molality, percentage. Teka. Tapos, C1V1, C2V2. Yan, dilution formula. Tapos, konting balancing, tapos stoichiometry, no? Yan. Eto, okay lang ba, no? Ipagme-merge na natin lahat ng ano, ng way of calculation ano sa chem para ano, pagdating niyo na analytical chemistry, hindi na mahirap sa inyo intindihin yung mga computations, no? O madali na sa inyo mag-compute, no? At least 'yun magkaroon kayo ng mastery sa pagko-compute ng concentration, pagda-dilute, um, pagbabalancing, paggawa ng solution, pag alam ng concentration ng compounds, no? Para alam niyo 'yun, no? Yes po. Ayun. Ito, okay na 'to, nakopya niyo na class? Nakopya na? Konti lang ito, series lang ng solving ito. Siguro mga ano lang siya, no? 1 to 7 items lang. Pero computation lahat eh, no? So you have to bring your scientific calculator, you have to bring your onte. You have 1 to 7 nga, oo. Pero computation kasi, kaya 5 points each, no? Yun lang yung nagpapaano doon. Duda sa onte. Konti lang talaga. No, konti lang, promise. Yun lang gagawin natin sa Monday, no? Ayun, so magko-compute lang tayo, no? Oo, sure yan, no? Oo. Oo, so, oo, pang baby lang. May nakakauno nga sa inyo, 'di ba? Oo. Oo, nag-aaral kasi kayo ng maayos. Kaya ganun. Oo. Mm. Papadaliin na natin kasi midterm tapos finals, no? Papadaliin na natin para mataas na yung makukuha nyo lagi, no?